Sa probinsyang nasa dulo ng isla, may mga kwento ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Mga tiktik na handang kumain ng mga sanggol mula sa sinapupunan. Sa pag-uwi ng isang retiradong guro sa kanilang lumang bahay, ang mga alamat na dati kinukutya lang ay nagkaroon ng nakakatakot na katotohanan. Isang diary ang nagbunyag ng lihim ng kanilang pamilya at ang proteksyon na dulot ng isang nawawalang amulet. Paano kung ang mga kwento ng kababalaghan ay totoo at ang mismong mga taong kilala mo ay may itinatagong madilim na lihim? Noong 2001, nagretiro na ako sa pagtuturo. Nasa 60s na ako noon. Tapos ay nagdesisyon na umuwi sa probinsya. Ang probinsya namin ay nasa isang liblib na lugar. Hindi ko na lang babanggitin kung saan dahil baka hindi nyo rin naman kilala. Ang probinsya namin ay nasa isang isla, nasa dulo ng dulo. Sabi nga ng iba, kapag lumampas ka pa sa isla namin, ay baka sa Bermuda Triangle ka na makarating. Nag-iisang teacher ako sa lugar namin na nakapagturo sa Maynila. Kaya naman kilala ako sa buong isla, hindi naman sa pagmamayabang. Pagkabalik ko sa amin, ay doon na ako tumira sa bahay ng lola ko. Siya kasi ang nagpalaki sa akin at nung mamatay siya, ako ang nagmana ng bahay at ng lupa niya. May mga kwento na tungkol sa bahay ni lola. Dati, nung bata pa ako, hindi ko talaga pinapansin yung mga kwento. Para sa akin, mga kwento lang yun na pangtakot sa bata. Pero nung tumanda ako at nagkaisip, ay napagtanto ko na hindi naman pala imposible yung mga kwento. Isa sa mga kinatatakutan sa lugar namin ay ang tiktik. Hindi ko alam kung anong klaseng aswang ang tiktik. Basta ang alam ko ay mahaba ang dila nito at may tunog na tiktik kapag lumilipad. Pagkarating ko sa amin, unang gabi pa lang, ang dilim-dilim na tapos ang tahimik ng paligid. Tapos biglang narinig ko yung tunog na kinatakutan ko nung bata pa ako. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Tik-tik! 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 Nanginginig ako sa takot noon, pero pagkatapos ng ilang minuto ay nawala rin yung tunog. Kinabukasan ay kinausap ako ng komadrona ng barangay, si Aling Lita. Buntis siya noon sa bunso niyang anak. Sabi niya sa akin na mag-ingat daw ako dahil may mga tiktik na naman daw na gumagala sa barangay namin. Kaya raw naglalaglagan ng mga buntis sa amin ay dahil sa mga tiktik na kumakain sa mga sanggol. Bilang komadrona ay alam niya na malusog ang mga sanggol sa sinapupunan ng mga ina na pinupuntahan niya. Pero dahil sa mga tiktik ay nagiging premature ang mga ito. Ang doktor naman ng barangay ay hindi naniniwala sa kanya. May mga scientific explanation daw sa mga nangyayaring pagkalaglag ng mga sanggol. Pero si Aling Lita ay naninindigan sa kanyang paniniwala. Habang naglilinis ako sa bahay ni Lola, ay may nakita akong diary niya. Doon ko nalaman ang mga hindi ko alam tungkol sa pamilya namin. Ayon sa diary ni Lola ay ilang tiktik na ang napatay ng pamilya namin. Ang mga tiktik daw ay may kakayahang magbago ng anyo, kaya hindi mo alam kung sino sa mga kapitbahay mo ang isa sa kanila. Ang mga tiktik daw ang dahilan kung bakit hindi nagkakaanak si Lola. Lagi raw siyang nalalaglagan, pero dahil sa isang albularyo, nakakuha siya ng amulet na nagprotekta sa kanya at sa buong pamilya namin. Sabi ni Lola, yun lang daw ang nag-iisang bagay na pumipigil sa mga tiktik na makalapit sa amin. Kaya pala hindi ako natatakot noon sa mga tiktik dahil hindi naman nila ako maano. Pero nung malaman ko ang tungkol sa amulet, ay doon ko lang na-realize na wala na pala sa akin yung amulet. Nung nag-aral kasi ako sa Maynila, ay iniwan ko yun kay Lola. Sa diary niya ay sinabi niya na nasa ilalim ng kama niya yung amulet. Isang gabi habang nagbabasa ako ng diary ni Lola, ay may nakita akong anino na gumagapang sa dingding. Pagtingin ko sa bintana ay may nakita akong malaking ibon na may mahaba at matulis na dila. Doon ko napatunayan na totoo ang mga kwento tungkol sa tiktik.
Kinaumagahan ay kinausap ko yung isa sa mga matandang mangingisda sa amin. Si Tatang Pilo. Sabi niya sa akin, noong kabataan daw niya ay walang tiktik na nakakalapit sa barangay namin dahil sa amulet na hawak ng pamilya namin, pero nung mawala yung amulet ay nagsulputan na ang mga tiktik. Doon ko naisip na hanapin yung amulet at protektahan ang bahay namin at pati na rin ang buong barangay. Nung gabing yon ay naghintay ako sa pagbalik ng tiktik na nakita ko. May dala akong asin at bawang. Ayon kasi sa mga nabasa ko sa diary ni Lola, ay takot sa mga yon ang mga tiktik. Nung marinig ko yung tiktik na tunog ay tumayo ako at lumabas sa bahay. Nakita ko yung tiktik na nakadapo sa bubong. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang. Sumigaw siya at lumipad palayo. Pero bago pa siya makalayo, nakita ko na si Aling Lita ang nasa dulo ng dila niya, parang manika na walang buhay. Nakakakilabot talaga lalo na nung makita ko yung mga mata niya na nakapikit na parang natutulog. Nung mga oras na yon ay alam ko na patay na si Aling Lita. Nung sumunod na gabi ay bumalik yung tiktik, pero hindi na ako natakot sa kanya. Nung lumipad siya papunta sa akin ay hinarap ko siya. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang. Nagsisigaw siya at nagmura, pero hindi ko siya tinigilan. Nagdasal ako ng Ama Namin at Hail Mary. Habang sinasabuyan siya ng asin at bawang, nagbago siya ng anyo at naging tao. Pero hindi siya makalapit sa akin dahil sa mga dasal ko. Nagmakaawa siya na tigilan ko na raw siya, pero hindi ko siya tinigilan. Hanggang sa bumagsak siya sa sahig at nagkikisay. Nung mga oras na yon ay naawa na ako sa kanya. Pero hindi ko pa rin siya tinigilan hanggang sa mamatay siya at maging abo. Bago siya maging abo, nakita ko ang mukha niya. Si Lolo na nawala at hindi na nakita pa. Grabe ang sakit sa dibdib. Paano kung may magawa pa ako para mailigtas siya? Pero wala na kailangan kong protektahan ang barangay namin. Nung makita ko yung amulet na nasa ilalim ng kama ni Lola, ay doon ko lang napagtanto na hindi ko pala nailigtas si Aling Lita. Kung nakuha ko yon bago pa man dumating yung tiktik, ay baka buhay pa siya at ang sanggol niya. Pero huli na ang lahat. Sa ngayon, ako na ang tagapagtanggol ng barangay namin. Hindi ko hahayaang may mangyari pa sa mga kabarangay ko. Marami na akong napatay na tiktik at hindi ako titigil hanggat hindi sila nawawala. Pagtanda ko, may papalit din sa akin. Hindi ko alam kung sino pero alam kong may magtatanggol sa barangay namin. Tulad ng ginawa ni Lola, ipapasa ko rin ang kaalaman at tapang sa susunod na henerasyon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ako sa pagbabantay. At tulad ng ginawa ni Lola, ay isinusulat ko rin sa journal ang lahat ng karanasan ko sa mga tiktik. Sa kwentong ito natutunan natin na ang mga alamat ay maaaring may katotohanan at minsan ang pinakamadilim na lihim ay nasa loob ng ating sariling pamilya. Maraming salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, ingat sa dilim. Baka may tiktik na nagmamasid.